Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Hindi hinangad ni Samuel na maging leader sa iglesia. Sa loob ng maraming taon, tahimik lang siyang naglilingkod, naglilinis at nag-aayos tuwing may gawain sa simbahan. Maingat na nakikinig, sumasali sa pag-aaral ng Biblia, at laging handang tumulong kapag may nangangailangan. Hindi siya palasalita at madalas ay hindi napapansin. Ngunit unti-unting may napansin ang mga tao sa iglesia. Ang kanyang buhay sa loob ng simbahan ay kapareho ng kanyang buhay sa labas. Ang pakikitungo niya sa pamilya, sa mga katrabaho, at sa kapwa ay hindi nagbabago, may nakakakita man o wala. Ito ang diwa ng paalala ni Pablo kay Tito. Ang pamumuno sa iglesia ay hindi tungkol sa posisyon, impluwensya, o husay magsalita. Ito ay tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang tagapangasiwa ay hindi may-ari ng iglesia, ang Diyos ang may-ari. Kaya ang pangunahing kwalifikasyon ay hindi talento, kundi karakter. Mula sa pananaw ng Ebanghelyo, malinaw ito, ang kabanalan ng isang lider ay hindi paraan para makuha ang biyaya ng Diyos, kundi bunga ng biyayang una nang ibinigay. Ang pagiging walang kapintasan ay hindi nangangahulugang perpekto, kundi pamumuhay na may integridad. Walang tinatagong dobleng buhay. Ang disiplina, pagpipigil sa sarili, at pag-ibig sa kabutihan ay mga patunay ng Espiritu ng Diyos na patuloy na humuhubog sa buhay ng isang tao. Ang ganitong uri ng pamumuno ay mabigat. Hindi ito glamoroso. Madalas ay hindi napapansin. Ngunit dito pinakaklarong nakikita ang karakter ni Kristo, ang pinunong naglingkod at hindi naghahangad na paglingkuran. Ang banal na marunong makitungo ng may habag sa mga makasalanan. Ang tapat na nanatiling masunurin kahit may kapalit at sakripisyo. Kahit hindi pa formal na itinalaga si Samuel sa isang posisyon, ang kanyang buhay ay tahimik nang nagpapaalala. Ang iglesia ay pinangungunahan, hindi lamang ng mga salita mula sa pulpito, kundi ng mga buhay na tapat, sa karaniwang hindi nakikitang mga sandali. Ang pamumuno ay nagsisimula sa kung sino ka, bago sa kung ano ang iyong ginagawa. Sa anong mga paraan ka inaanyayahan ng Diyos na ipakita ang karakter ni Kristo? Sa iyong tahanan, sa trabaho, o sa iglesia, kahit walang nakakakita? Panginoon, salamat po dahil ikaw ang tunay na ulo ng iyong iglesia. Linisin mo po ang aking puso at hubugin ang aking buhay, upang sumalamin sa karakter ni Kristo. Turuan mo po ako mamuhay ng may kabanalan at disiplina, hindi para sa papuri ng tao, kundi bilang mga tapat na katiwala sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.